Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by June Albizo. Pahayag ito ni former Supreme Court Justice Hilario Davide and at the same time one of the framers ng 1987 Constitution. Nagsalita siya sa conviction number. It should be 16, sabi niya. Ito, pakinggan natin ha. As again, two-thirds will be required to convict. So in this particular case, two-thirds, the basis will be 24, not existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. Patay. Again, two-thirds will be required to convict. So in this particular case, two-thirds, the basis will be 24, not existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. And two-thirds will be required to convict. Ano ngayon? Natulala kayo. Framer na yan ha. Ilan na lang ba silang buhay? Kakaunti lang silang buhay. Oh. Ayan, Justice Davide, Justice Ascuna, sino pa ba? Yung Christian Monsud. Mabibilang mo na lang sa kamay kasi ang alam ko 47 or 48 ang gumawa ng ating 1987 Constitution. Kakaunti na lang ang buhay. At iisa yan si Justice Davide. Sana pakinggan nyo ito, yung mga nagmamarunong. Sino yung mga nagmamarunong? Natuwa ako yung sabi niya na a vote of 7 is enough to acquit the Vice President. Kasi 23 na lang sila ngayon. 23. So kung vote of 7, 23, 16, kasi originally kung 24 sila, dapat 9 votes ang acquittal. Kasi 15. Oh, kulang nga talaga. Sabi nga ni Sas Rugando sa SUT, kahit anong gawin mong arithmetic o math sa impeachment numbers, pabor na pabor si BP Sara. Kahit anong threshold, kahit ibaba pa nila ng 15 yung conviction vote, o kahit ibaba pa nila ng 14 ang conviction vote, ilan lang sila sa majority? 13 lang. So kahit 14 ang conviction vote required, saan sila kukuha ng isa? Yung siyam na naiwan, mga ano na yan, solid rock. Palagay ko wala nang kakalas yan, wala nang maghuhudas dyan. Fight to the last man na yan, o woman, last senator. Kaya yung impeachment na gagawin nila is more of para sirain ang credibility ni BP Sara. Alam nila na hindi nila makukonvict si BP Sara. So what's the use of going through this impeachment? Lalo na yung majority sa Senado na pilit nilang kinuha. Ngayon, nasa kanila na. Una, they can control yung ebidensya na ano yung admissible or not admissible. Kung pabor sa kanila, i-admit. Kung hindi pabor sa kanila, hindi i-admit. Kasi botohan yan eh. Ano pa? Yung mga testimony, yung mga witnesses pala. Kung yung testimonya o yung witness na yon is madidiin nila ng todo si BP Sara, tatanggapin. Kung
lalong masisira ang prosecution, pwedeng i-deny. Ganyan yan. And then yung time frame, pwede nilang i-delay ang impeachment trial. Sinasabi nila na tapusin natin kaagad, sabi ni Soto noon eh. Bilisan natin para matapos na. But I don't believe so. Patatagalin nila ang impeachment trial ni BP Sara. Kasi the more na magtagal ang impeachment trial, inaasahan nila na the more na masisira nila si BP Sara. Plus, ang impeachment trial is more of a distraction. Para ang sentro ng usapan ay yung trial, makakalimutan ng taong bayan yung flood control scandal. Yan ang nakikita ng mga political analysts kung bakit interesado pa rin ang Marcos Jr. administration na ituloy ang impeachment trial kahit kitang-kita na nila na hindi nila kayang i-convict si BP Sara. Kaya pwede lang nilang pahinain kung makaya nila. But, nagkakamali sila. Kasi, the more na sinisira nila ni BP Sara, more than 2 years na eh. Simula sila later part of 2023 up to now. Tuloy-tuloy ang pagbabato ng mga basura, putik kay BP Sara. Noong una, bumulusok ang ratings ni BP Sara, but ngayon, nakabawi na siya. Paakyat siya ng paakyat. Steady na yung numbers niya. Kaya malaking pagkakamali nila ito, yung apiin nila ng gusto, nako, yung kultura ng Pilipino, hindi nila alam kung sino yung inaapi. Yun ang simpatya na pupunta ng mga Pilipino. So parang pelikula yan, sa simula ang bida binubugbog. Pagdating ng DN, nagwawagi ang bida. Oh. So ganyan ang kahihinatnan ng impeachment trial. Salamat kay Chief Justice Hilario Davide sa maliwanag niyang pahayag, dapat 16 ang conviction vote na kailangan para matanggal nila si BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang among nahatagan sa yero, so mag-aatop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang pag-aatopan karon. So mo na ni ang ilang kahimtang. So mo na ni ang gitanggal nga ilang mga atop, mga kawayan lang nga nangagapok na. O karon human na gyud ang pag-atop, ang gihatag namong nga yero. Kita gid nato nga maayo na nga tan-awon. Sin nga gihatag sa Ginoo nga nakatip ra gyud ko kay sa una nga panahon nga kawayan ra akong atop nga nalata na, pero karon salamat kaayo kay natagaan ra kong sin nga nailis ra gyud akong atop og sin. Salamat kayo. Pero nga dili na gyud mo maulanan.
dili na gyud mi maulanan kay na ilis dan na og sin among atop nga kawayan. So pila to ka tuig na ang imong atop nga kawayan lang? Mga pila ni iPad eh. Paano nang bato? Iglalimon yan. Lalima. Lima na ka tuig. Oo. So salamat kayo. So, na ilis dan na gyud akong atop nga kawayan sa sin. O na ulan gyud. Sige, salamat.